So we're here in Shibuya at pupuntahan natin yung lahat ng mga nakikita natin sa TikTok na sinasabi nilang bilihan ng mga pre-loved luxury bags, watches, etc. So hindi natin kaya yan. Tingnan natin. May iba na kaming napuntahan at medyo charot-charot lang yung mga napapanood natin sa TikTok dahil yung tunay na buhay, medyo mahal pa rin yung mga pre-love. Jackpotan lang talaga. So eto na nga yung mga nakikita natin sa TikTok at Facebook na mga pre-love stores. The QOO, kung ano man ang basa dyan, may pila in fairness. Pero tabi-tabi lang sila ng ibang stores. Mga pre-love. Ito yun naman yung Kumeyo. Pero yung Kumeyo, ang dami ring branches nito all over Tokyo. May nakita ko yung nasa Shinjuku, yung pinakamalaking Kumeyo. Ang ganda ng mga Louis Vuitton na stocks nila doon. Ang ganda ng selection. At ito naman yung the famous Amore. Anong unang natin papasukin? Tingnan natin muna itong Kumeyo bago tayo mag-Amore. Let's go. Itong Kumeyo actually para siyang chain ng stores in Japan na nagtitinda rin ng mga pre-love items. Itong nasa Omotesando, nakafocus siya sa mas vintage na bags and other pre-love items. Ang presyo dito sa vintage na Kumeyo in Omotesando naglalaro sa, pakatotoo na tayo, nasa 30,000 pesos pataas pa rin. So medyo mahal pa rin. Pero sa mga naghahanap na kanilang first LV, Gucci, Celine o kung ano man yan, may chance na makabili kayo dito. Or hindi, kung hindi man dito, pwede nyo bisitahin yung iba pang Kumeyo branches in Ginza, Shibuya, Shinjuku. Dahil sa mga stores din na yun na pinuntahan ko lahat, marami ring pwedeng mabili. So, nanggaling na tayo ng Kumeyo. In fairness, maraming selection. At syempre, as usual, tax-free sila, tapos 5% off pa sa lahat ng vintage items. Syempre, vintage shop sila. So, everything tax-free plus 5% off. Wala akong nakuhang bag. Medyo mahal pa rin yung mga Chanel para sa tunay na buhay at tunay na tao na medyo kapwa sa budget. So, ngayon, i-check. Pero, may babalikin ako later doon mga pouches and all. Pero, ngayon, check muna natin yung Amore. Kung may mabibili tayo. Oh my God, naloka ako dito sa Amore na letter B yata ng store nila kasi para may 4 stores dito sa Omotesando ng Amore. Ito napasok ko, nag-specialize sila sa Chanel. Chanel heaven talaga. Lahat ng hinahanap mong colors, styles, kind of leather, parang nandito. Ay, pero nalungkot lang ako for normal wage earner na tulad ko. Pang window shopping lang itong Amore na Chanel store. Pero tingnan nyo naman yung mga kulay ng Chanel. Ay, wala. Ay, masaya na rin magtingin. So, mga nasa million, 1.2 pataas yan. Mga prices ng mga colored bags. Kaya naglaway na lang talaga ako habang nandito ako sa store na to. Wala po ako nabili. At wala akong afford bilhin kasi lahat yata ay parang nasa 200,000 na siguro or 250,000 pesos pataas ang mga presyo kanina. Kahit yung mga maliliit na bag. Yung pinakamura dito siguro, hindi ito mga leather kasi ito mga leather na to, itong pink na to, 1.7. Nasa ganyan yung mga presyo ng mga bags na nandiyan. Pero yung nasa stand, ayun, nadaanan na yun. Yung parang may mga fur, mga suede ba yun? Kung ano man tawag doon, yung parang velvety.
tayong nabili. Wala tayong nabili sa famous Amore. Para sa mga normal wage earners like me, mahal pa rin siya. Nasa mga, ang pinakamura ko nakita ay nasa 268,000 yen. So mga nasa 70,000 pesos na ang pinakamura ko nakita. At hindi siya leather, may mga fur. So check out natin yung iba pa dito sa Omotesando. Kawawa naman ako. Window shopping lang tayo. Apat na Amore dito sa Omotesando. At ito yung second na all brands. Naku, may pila. Tapos akit pa ng hagdan. Ayoko na lang pumunta kasi for sure wala rin ako mabibili. Actually, mas marami pa ako nakita na mas mura, mas may mabibili tayo. Dadali ko kayo doon, lalo na sa Ueno. Pero bago yon, alam ko marami nagpupunta sa Japan para bumili din ng Rolex. First Rolex nila or addition sa collection nila ng Rolex. So nag-try din naman ako maghanap ng pre-love Rolex for me. Pero ang mamahal lahat ng nakita ko, ang dami kong sinuyod na stores, lahat mahal. Kaya naisip ko, why not buy sa store na lang mismo ng Rolex? Total, tax-free in Japan. At sabi nila, wala raw pila. Let's try. Sa tatlong Rolex stores na pinuntuhan ko dito sa Tokyo, by reservation daw. Eh nga, sabi ko nga, yung mga second hand naman, ang mamahal din naman, ganyan. So, try natin bumili ng entry-level Rolex sa mismong store. So, nandito tayo sa Ginza, sa street, dito sa isang street kung nasan lahat ng mga relo. Pagbilhan kaya nila ako. Ayan na siya. Oh, may pila. Siyempre, hingal na hingal ang lola nyo. Kakalakad, kalerks. So, nakapila tayo ngayon sa Rolex. Hindi ko lang alam kung pagbibilhan nila ako. Sabasa pa naman sa Reddit para may mga discrimination detail. And I think it's not meant to be. Hindi pa ako meant na magkanda utang-utang at hindi kumain sa 2025 dahil as I've read sa Reddit, tama, ganun din yung nangyari sa akin. Pumasok ako sa Rolex, tapos pinapasok naman. Tapos sabi ng assistant, nung associate, i-check daw, check na, so pumunta sa loob, nag-check sa loob, pero walang stocks pagbalik. So ganun din yung sinabi sa Reddit na lahat na nagpunta ng Rolex, yun yung sinasabi. Ang sinasabi ng staff, pupunta sa likod to check if meron nung tinatanong na watch, tapos babalik para sabihin na wala, tapos for exhibition only lahat, for display only lahat ng mga relo na nandun sa store. Fourth Rolex store na siya na pinuntahan ko at lahat ng 3 stores, sinabi na ito yung hindi by reservation at hindi by appointment. Itong smaller store dito sa Ginza. But then, hindi daw available. So hindi ako magugutom sa 2025. Sa Switzerland na lang daw ako bumili ng Rolex pag nakapunta ng Switzerland. Total, nasa Ginza na rin lang ako at ang daming malalaking stores dito ng mga brands. Meron lang akong gustong i-check. Kasi may napuntahan ako sa Isetan, Shinjuku. Pero yung malaking store nandito pala sa Ginza. I-check natin ang Loro Piana. Oh, so pahinga muna sa pagpunta sa mga pre-love shops. Ngayon pupunta tayo sa actual store para bumili ng isang pinag-ipunan ding bag. Wow, pinag-ipunan bag. Tingnan natin kung makakabili tayo. Andun yung store. Dito pa rin sa Ginza. Try natin kung andun yung gusto kong color ng Loro Piana. May pa-waiting pa dito. Oh. Iba talaga po mga social na mga brands. Ending, wala pa rin ako nabili. Nagbago isip ko kasi yung gusto ko na leather ay wala dito. Puro sila calfskin pero ayoko nung parang saddle, yung parang madulas kasi parang masyadong gasgasin. So maybe next time, Loro Piana. Actually, mas mura yung nasa Isetan na Loro Piana kasi may additional 5% department store discount. Pumapatak yung extra bag na siguro almost 200,000 pesos. Ngayon, pupuntahan naman natin yung isa sa mga... Actually, ito yung favorite kong binibilhan lagi nung nasa Sapporo, sa Hokkaido. Yung Brand Shop Lips.
For 4 years, sunod-sunod, doon ako lagi bumibili. At meron silang branch dito sa Tokyo, meron dito sa Ginza, at meron din sa Toshima City. So, puntahan na lang natin yung nandito sa Ginza, na Brand Shop Lips. Tingnan natin kung may mabibili tayo doon. So, yung Brand Shop Lips dito sa Ginza, ay kahilera siya ng Uniqlo, the flagship store of Uniqlo. Tapos, nandito siya sa building na to. Hindi natin siya makikita, hindi mo siya makikita basta. So, dapat alam mo siya. Sa building na to, along Ginza, ayun siya. Yan. So ito yung building, andun yung Uniqlo. So pasok tayo dito. Hingal is real, mga momshi! Ano ba yan? Fairness dito sa mga... Kung wala ka talagang pambili sa actual stores, no? Matututo ka pumunta sa mga... Hindi mo akalain may mga tindahan. Ngayon, akit tayo sa 8th floor na nasa yung Brand Shop Lips. So, eto po ang Brand Shop Lips. Habang hingal na hingal ako, na-realize ko na itong Ginza store ng Brand Shop Lips ay all watches. But, dito ka makakahanap ng Rolex mo! Para sa bags, yung branch nila nasa Ikebukuro. So, eto naman yung brand of Wale. Mahal din for me. So, wala rin tayong mabibili dyan. Pero papakita ko talaga sa inyo kung saan ako mas nakakita ng mga mas totoong mura. Pero feeling ko jackpotan lang din talaga eh. Minsan may makikita kang napakaganda ng quality tas mura pa. Ayun. Pero so far sa mga pinuntahan ko, sa lahat ng napanood ko sa TikTok na mga recommendation, mahal siya. Real talk, mahal. Ang totoong mura nandito. So, nandito nga tayo ngayon sa Ueno at napakadaming tao. Pero mas mura kayo mahahanap dito. Na mga pre-love. Isa sa mga super affordable sa lahat ng mga pre-love, vintage, thrift stores na napuntahan ko dito. Isa sa mga naka-affordable is the Brand Bay. Itong Brand Bay, actually, parang nasa harap lang siya halos ng Daikokuya Ueno. Hindi mo siya agad mapapansin, pero pag pinasok mo sa loob, I promise, dito pinakamarami akong murang nakita ng bags. Actually, pati mga alahas nila dito mura. At sabi ng isang Pinay na nakilala ko dito sa store na bumibili din, na nag-live selling daw siya dito, si Summer's Closet, mura din daw yung mga relo dito. But nung time na nag-visit ako, wala akong nagustuhang relo na pasok sa budget. Pero the bags, mas mura. Tingnan nyo. Nakabili ako dito ng bag at few jewelry. I'm inside Brand Bank in Ueno at dito. In fairness, ang mumura ng mga bags. Yes, sa Ueno pa rin po ito. Actually, di ba yung parang pa-Y kayo na road na makikita? Bago nyo pa marating yon, pagpasok nyo pa lang, makikita nyo na po itong Brand Bank. Sinilip ko lang to, pero na-realize ko, ang dami nilang magagandang items na mas mura ng hindi hamak naman sa lahat ng vintage, thrift stores, pre-love stores na binisita ko. Napagod ako ilang araw akong pumunta sa lahat ng mga napanood ko sa TikTok, Facebook. Dito at saka dun sa previews, ako nakakita ng mga sobrang bongga, jackpot na buy na from the Louis Vuittons. Nakikita nyo yung mga presyo dito, ang mura. Meron din sila mga Hermes dito na mura. Pati yung mga Chanel nila. Wait, ipapakita ko. Kinunang ko yun eh. Alam ko, wait lang.
So, ayan yung mga Chanel. Nagpigil na lang ako kasi ubos na yung budget natin. Charot! Ayoko namang maghirap ng sobrang in 2025 pero nakikita nyo yung mga tote bags na yan, ang mura na yan for a Chanel. Ang bongga, di ba? Pero ang totoo, na-damage mo tayo dito ng ibang brand. Pero eto ang isa sa mga hindi ko napanood sa TikTok, sa Facebook, o sa anumang mga YouTube videos. Itong mga bodega-ish, warehouse-like na bagsakan ng mga bags. Naku, itinuro lang sa akin to ni Summer's Closet, isa sa mga Pinay na nagla-live selling sa Japan. At syempre, dadalhin ko kayo kung nasan tong bodega na ite. So, eto na yung isa sa mga bodega na binabagsakan na ng mga luxury brands after niyang biling bago dalhin sa ibang stores tulad ng Di Umano ay Kumeya, dito ito nagagaling. Pero sabi lang yun sa akin ni Summer's Closet na taga dito sa Japan na dito tayo sa Spark Shibuya Building. So, isa na naman to sa mga hindi mo akalain may store sa taas. May showroom pala. Halika na. Actually, last night, nagkamali-mali pa ako. Mali building ang pinasukan ko. Parang condo yata. Basta, napunta ako sa floor ng cyber agent. So, mali yung pinuntahan ko yung building. Pero ngayon, sawa naman to. Nasa 5th floor sila. Let's go! One of the hidden gems here in Tokyo, the newer vintage. And ayan, nakikita nyo, it's like a warehouse. So, grabe! Nakakaloka! Oh. So, kung naghahanap kayo, there are so many thrift shops in Tokyo, but you should visit this. Kasi bago lumabas sa mga thrift shops, dito nanggagaling. So, ikot-ikot tayo. Ang dami nilang items dito. May mga damit, may mga Louis Vuitton, Fendi, Dior. Ayan, mga mura yan actually, pero hindi ko naman bet. May mga Celine, mura din. Actually, marami kayong mabibiling mura dito. Ayan, mga Gucci, may mga Bottega, meron din sila mga Goyard dito. In fairness, may mabibili kayo dito dahil mas mura nga siya compared sa mga items na nakalabas na sa mga pre-love stores. Ako lang, dahil nakabili na ako ng cheaper at mas jackpot dun sa Ueno, wala na akong nakuhang items na gusto ko dito sa warehouse na ite. At syempre, as usual, yung mga Chanel, mahal pa rin. Kung gusto nyo bisitahin to, i-google nyo lang yung Sparks Shibuya. Malapit siya sa Parco Shibuya. In general, mas mura pa rin talaga mag-shopping sa Japan dahil nga tax-free at saka yung mga stores, lalo na pag winter or may mga okasyon, nag-o-offer pa ng additional sale or additional discount. At samantalahin na natin, dahil I'm sure napanood yun na rin na baka daw this year, magbago na yung tax system ng Japan. Sa mga stores, hindi na kayo makakabili na diretsong tax-free. Babayaran nyo na yung tax sa stores. Dahil sa airport na kayo magta-tax refund. Parang Europe, di ba? Pag nag-shopping ka doon, sa airport na isasolid sa iyo yung binayad mong tax. Pero doon, lahat ng binili mong items, ipapakita, kakalkalin, ipapakita mo sa customs sa airport bago mo makuha yung cash na tax refund mo. Pero more than the shopping, syempre, pinaka-importante pa rin sa lahat ng travels natin. Lagi ko itong sinasabi, sana magawa natin habang maaga, ay enjoy natin yung quality time with our family at i-treat naman sana natin yung parents natin. Ayun lang!